Salamat Panginoon sa isang panibagong umagang kay ganda. Kumusta kayo mga kagala? Ito na naman tayo, solo mode na naman tayo sa bahay. Maagang umalis si Di upang pumasok sa kanyang trabaho, kaya naman ako ay bisibisihin na naman pagkakaumaga. Ganito ko inuumpisahan ang aking ginagawa, nagwawalis na agad ako niya ng paligid ng bahay. Tulad ng dati, kahit wala naman masyadong dumi, basta masaya ka lang na nagagawa mo yung mga dapat mong gawin araw-araw. At pagkatapos ko magwalis ay susundan ko na ng pagdidilig ng mga halaman ni Di. Every other day ko naman ito mga kagala dinidiligan kasi hindi naman talaga siya makitubig. Love na love talaga ni Di ang kanyang mga halaman, kaya naman kapag wala siya ay ganun ko na lang inaalagaan. Sa totoo lang mga kagala, kunti lang talaga dyan ang mga tanim kong halaman, mga mangilan-ngilan lang kasi kadalasan talaga mas maganda ang kamay niya sa pagtatanim. Mas marami siyang nabubuhay ng mga halaman kaysa sa akin. Kaya naman tamang tagapangalaga lang ako ng kanyang mga tanim. Pero syempre meron din naman akong ambag, pwede ba namang wala? At pagkatapos ko magdilig, magwalis, ayan, papasok na ulit ako sa aming manukan upang tingnan ang aming mga itlog kasi kailangan ko na ulit magbawas ng mga itlog nila. Kukunin ko na makagala yung 4 kasi nagtitira lang talaga kami dyan hanggang 5. Marami pa namang iitlog yan sunod-sunod pa, kaya talagang kinukuha na naman kasi sayang naman, minsan kasi tinutuka din ng ibang kasamahan. Kaya inilalagay na lang namin sa incubator yung iba. Dalawa lang ulit ang ititira ko dyan, mama ipagbalik ko nagkakailan na naman yan. Tulad din mga kagala ilan ang itlog dati ng manok na yan, si Oli, yan yung dating isinasama ko sa pagbablog ko, yung sisiw pa lang si Oli, ayan na siya ngayon. Unang anak niya ay 3, yung 3 yan. Pero ang mga itlog niyan dati, bago siya naglimlim, ang nakalagay dyan ay 8. 8 or 9 yun. Wala, naubos lang. Tapos tinutukan ng ibang kasamahang mga loko-loko. Ganun talaga yata minsan mga kagala ang manok. Kasi hindi na masabihin gutom. Pinapakain ko pa nga sila sa tanghali. Talaga siguro trip-trip din lang nila minsan. Meron pala si ditong driftwood. Ayan, gagamitin na naman niya yan sa paghahalaman niya Iwan ko kung anong plano niya dyan. Or ilalagay sa kanyang binabalak na aquarium. Gusto daw ulit niya mag-aquarium dito lang sa bahay. Ayan, lagyan natin dyan ang ating mga itlog. Ayan, may 2 pa ako dito kahapon. Dadagdagan natin ng 4. Maghihintay na naman tayo ng mga mapipisang mga itlog sa ating incubator. Nakakatuwa naman kasi kahit isa-isa lang silang napipisa. Pero nabubuhay talaga sila. Saka syempre, hindi naman namin sila pinababayaan. Okay, ito. Ito pala mga kagala kung bakit pula ito. Ito ay itlog ng aming Rhode Island Red. Yan. Isa lang siya. Ito lang talaga nabubukod tangi. Yan. Kaya kinukuha na rin namin. Kasi marami na rin yung nasayang sa kanya. Tinuka ng ibang kasama niya. Okay, magkakape na ulit tayo mga kagala. Kasi marami naghihintay sa aking labahan ko. Yung ginamit namin pumumundok ng isang araw sa kayo mga cover ng kama. Malalabahan ko, tamang-tama naman na baka maghapong iinit ulit ngayon ang panahon. Kaya mag-uumpisa na tayo ulit sa ating gagawin sa gawaing bahay. Tapos na ako makapagwalis, makapaglinis ng paligid. Ayan, wala naman nga ako masyadong wawalisin. Nakaugalian ko na nga lang talagang gusto ko lang walisin sa araw-araw. Bago pagka isang araw itong aking ampalayahan, ipapalitan ko na rin mga kagala kasi siguro naman hindi na ganong masyadong uulan ngayon ng matindi. Baka naman gaganda-ganda ng ating halaman. Bali may pinapalaki-laki lang ako ditong ampalaya mga kagala. Nilagyan ko ng plastic. Kasi sabi ko baka gumanda-ganda pa. Sayang din, ginagawa ko kasi mga kagalang salad itong ampalaya. Kaya medyo pinalalaki ko. Ayan, tulad yan Pangit. Ayaw naman talaga namin mga kagalang mag-spray ng gamot. Gusto namin yung natural lang na gugulayin namin. Kaya minsan, pag gusto ko talagang magulay ng seryosong magugulay, nilalagyan ko ng plastic. Aba, ito swerte nakasurvive. Hindi pa siya kinakagat ng manunurok. Lalagyan ko yung mga kagala ng plastic. Ito lumalaki rin naman. Ayan yung 2 sa loob Lumalaki din naman siya, kaya lang hindi ganun talagang kaganda kapag lumaki. Ayan, ito yung isa mahaba na siya. Malaki-laki na. Gagawin ko yung mga kagalang salad. Kasi minsan kapag nagsasawa ako magluto ng ginisa na gulay na ampalaya, salad na lang yung ginagawa ko. Parang sa parang yung sa pipino din lang na ginagawa ko. Ayan, ito pa. Hihintay-hintayin lang natin ito mga kagala kung makakasurvive mga ilang araw. Tapos,
Papalitan ko na rin yan, tataniman ko na ulit ng ibang ampalaya pa rin ulit. Kasi mahilig naman talaga ako sa ampalaya. Okay. Yung mga talong ko dyan, oh, ayan meron doon. Tanim ako dyan mga talong. Nilagyan lang ni din ng pataba kahapon. Lumalaki din naman, kaya nga lang sana gumanda pag talagang lumaki na siya ng ano. Okay, tara na mga kagala, magkakape na tayo bago tayo mag-umpisang maglaba. Good morning sa inyo mga kagala, sana ay okay lang kayo kung saan man kayo naroroong lugar ngayon. Yan, happy lang tayo. Laging magdadasal bago mag-umpisa ng trabaho, magpasalamat lagi. Tayo magkakape na. Habang ako ay magkakape mga kagala, isinabay ko na rin si Tala at si Mayo. Kasi kung hindi ko sila isasabay dyan sa harapan ko, kung saan ako pumunta, kasi sumusunod din sila ng sumusunod. Kaya naman para matahimik lang, ayan, dyan ko na nilagay ang kanilang kainan. Sayang nga lang mga kagala kasi may isa pa akong pusang si Sunny. Inagbinata na naman siya nung November 20 pa siyang umalis. Parang ikalawang pagkakataon niya yung pag-alis. Hanggang ngayon hindi siya nakakabalik. Ang hinihilin ko na nga lang ay sana nakatagpo lang siya ng panibagong nag-aalaga sa kanya na nawili sa kanya kasi malambing talaga yun. Hanggang ngayon ay miss na miss ko pa rin siya kasi araw-araw siya ang nanggigising sa akin sa umaga. At ayan, kumakain na nga sila at ito lang naman ang paborito nilang ulam araw-araw. Pinagaganga ko talaga sila ng isda mga kagala or sinaing na isda. Minadali ko na nga pala na matapos ang aking pagkakape kasi napansin ko nakalabas na pala yung 3 inahin naming manok. Kaya binuksan ko naman yung lambat ng kunti lang at unti-unti ko silang itinaboy. Pero dahil nawiwili sila, naku, ayaw pang pumasok. Kaya naman inulit ko ulit ang pagbubukas ng lambat at nilakahan ko ng medyo konti, saka ulit kami naghahabulan. Pero talaga mukha yatang nawiwili, kaya wala akong choice kundi puwersahing hulihin na talaga ang isa sa kanila. Ayoko nakakaalpas sila ng matagal kasi sinisira nila yung mga tanim naming halaman. Una kong nahuli ay si Rhoda, ibinili ko na rin siya agad sa loob. At sunod ko naman target na hulihin si Milky. Hindi rin naman nagtagal, nahuli ko rin naman agad siya. At syempre, tuwang-tuwa si Rudy. Kasi pag may hawak akong manok, gusto niya lagi makipaglabing-labing. At kay Marikit ako medyo nahirapan, kaya naman naghabulan na kami kasi makulit talaga to. Hay, natapos din ang 3 minuto naming paghahabulan at talagang pinag-exercise pa ako at syempre tuwang-tuwa na naman si Rody. Minadali ko na ring ulit sarhan ang net mga kagala. Pagkatapos ay nag-umpisa na ako para magbanlaw ng aking mga labahan. Nakusot ko na yan mga kagala, talagang pag-aanlaw na lang ang kailangan ko. Dito nga lang talaga ako mga kagala nahihirapan kapag mabibigat ng aking mga pipigyan. Si di talaga dapat ang gagawa nito pero dahil nga may pasok siya, tsinaga ko nalang tapusin para naman kapag uwi niya magpapahinga na lang siya at nang hindi na ako nakakadagdag pa ng kanyang gagawin. Pero hanggat maaari kasi mga kagala, ayaw na ayaw niya ako nagbubuhat ng mabigat kaya hanggat maaari ay inaako na niya kapag mabibigat ng mga gawain. Minadali ko na rin ang pagsasampay kasi para hindi masayang ang init, para siguradong bago maghapon ay tuyo na siya. Hindi ko talaga mga kagala pinapantay na makakapal ang pagsasampay, medyo mababa ang kabila kasi para matuyo agad. Basang-basa bago makatapos at may bodyguard pala ako nakabantay dito sa terrace. Oh, paano mga kagala? Dito ko na lang ulit tatapusin ang aking munting kwento kasi sasamahan ko pa nga pala si Mama. Pupunta kami sa kabilang barangay, sa bahay ng aking kapatid at ng aking tiyuhin kapatid ni Mama. Maraming salamat sa inyong pagdaan, sa pagtambay at sa oras ng inyong ibinigay. Ingat kayo palagi. See you on my next vlog. Bye!